Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Napakahalaga po pala ang pananatiling mapagpakumbaba at bukas sa mga panukalan ng Diyos. Maliwanag po natin itong nakita sa mga pagbasa natin ngayon. Nung medyo napayabang na po ang Assyria at sinabing, "Nagawa ko yan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino," dinisiplina po siya ng Panginoon. Gaya ng mapagkalingang magulang sa kanyang anak, sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanya ng karapatan sa pagiging kasangkapan at pamalo sa bayang tampalasan. Pag bumalik po kasi tayo sa pagiging mapagpakumbaba at bukas sa mga panukalan ng Diyos, muli pong magiging posible sa atin ang malikhaing paggawa ng makabuluhang mga bagay, gaya ng naisakatuparan ni na Moises, ni na Isaac, ni na Isaias, at ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magagawa po natin ito sa pamamagitan naman ng pagkakaroon ng disposisyong gaya ng sa mga bata. Ano po ba ang misteryong ito na mga bata lamang ang nakakaalam? Na kung matututunan natin, ay mas makikilala natin ang Diyos at ang ating sarili. Ito po ay ang total dependence on God. Ang state of being begotten at ang complete receptivity of life. Himayin po natin sandali, ano ho? Ang una, ang total dependence on God o ganap na pag-asa sa Diyos. Ito po ang disposisyong kumikilala sa pangangailangan natin sa Diyos. Dahil hindi po naman natin kaya kung tayo lang. Pagtitiwala po itong nagkakaloob ang Diyos ng biyayang kailangan natin sa araw-araw at hindi ito papalya. Ang ikalawa po yung state of being begotten. Ito po yung disposisyong alam nating sa pamamagitan ng pananampalataya, nagpapatuloy po ang pagluluwal ng biyaya sa atin at sa pamamagitan natin
patungo sa ating kapwa. Sa ibang mga pagkakataon, ang tawag natin dito ay birthing, noong mga tayong sama-samang nagsisimba. O kung hindi naman birthing, ay yung rebirthing. At yung pangatlo po, yung complete receptivity of life. Ito po yung disposisyon natin na tumanggap ng lahat ng ito bilang biyayang nagbibigay buhay. Kung kaya buhay din ang ating maibabahagi. Kumusta po kaya ang pagiging life-giving natin? 3 araw na natin itong tinetema. Gaano po tayo na-animate ng buhay? Ganado pa ba tayo sa buhay? O parang nag-give up na tayo sa buhay? Gaano po tayo nakaka-animate ng iba sa pamamagitan ng ating buhay? Hindi tayo makaka-animate ng iba kung tayo mismo ay walang gana sa buhay natin. So, nakakahawa po yan. Nakakahawa. Kung paano yung kabila naman, yung kabaligtaran, ay nakakahawa din. Kung nag-give up ka na sa iyong buhay, hindi mo na inaasikaso ang iyong sarili, hindi mo na pinapahalagahan maging ang iyong sariling appearance, o ang iyong sariling katawan, yun din ang magiging dating nito sa iyong kapwa. Pero kung mahalaga ang buhay sa iyo, minamahalaga mo ang bigay ng Diyos sa iyo. Pagpapahalaga rin sa buhay, ang maipoproject mo sa iyong kapwa. At makapagdudulot lang po sa atin ang buhay ng lahat ng magagandang bagay na maaaring ihatid nito kung mayayakap natin ito gaya ng mga bata. Napakarami pong pwede pang ihatid ang buhay. Sabi nga ng mga punong-puno ng pag-asa, the best is yet to come. Mabubuhay tayo to the fullest kapag mayakap natin ang buhay gaya ng mga bata. May gana, may pananabik, may kadalisayan. Ang mga ito rin nawa, yung excitement, yung enthusiasm at purity, ang bukas palad nating tanggapin sa banal na Eucharistia para ganahan tayo't manabik sa buhay. Ang presensya nawa ng Espiritu Santo sa ating kalooban ang siyang sa ati dumalisay. Mahal na poong Jesus Nazareno, salamat po sa pagiging daan namin tungo sa katotohanan ng buhay na ganap at kasiyasiya.